Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Biyo tayo reaksyon kay Bato. No? Ano to eh, nung ko pa sana gusto talakayin to eh, pero marami yung ano eh. Hiramin ho natin yung story con. Maganda ho makinig dito eh, kila Ed Lingao, kila Las Cañas, no? Pakinggan natin. Yes, for today, he's already here. Now we speak to Senator Ronald Bato de la Rosa. Sir, magandang hapon, and thank you for joining us this afternoon. Magandang hapon and good afternoon sa inyong lahat. Yes, sir. Sir, yung mga tito kompleto dito at pati yung tita. Okay. But unang tanong na kaagad, we just had an interview Senator with the former Senate President Franklin Drilon at ang sabi po niya, hindi daw pwede mag-imbestiga while Senate is in recess. Sino may sabi? Senator Franklin Drilon. Senator Franklin Drilon at ito daw ay base sa rules ng Senado. Iba ba ang rules ng Senado? Iba ang rules ng House of Representatives? Kung Good point. Hey, sir. Sir, are you still there? Hindi, parang daw yata i-initiate kasi hindi nyo pa daw nauumpisahan. Oh. Para umpisahan ninyo yung investigation nyo kasi yung sa House ongoing na eh. So what's the difference? The difference, I understand, Senator Bato, is that yung sa House investigation, dumaan ng plenary at nagpatuloy lang during recess. Pero ito daw, walang Senate in session na mag-approve in plenary ng investigasyon. I think that's what he meant. Yun po. Well, ang bala ko kasi is motu proprio. Yung ginawa ko ng investigation patungkol sa PDEA leaks about drugs. I will continue that investigation. Ay, sir. Ikakabit niya yung investigasyon na gusto niya ngayon doon sa PDEA leaks kasi hindi pa raw tapos yun eh. Suspended lang daw yun eh. Kaya ito idudugtong niya. Parang ganun pagkakaunawa ako mga boss ha. Tuloy natin ito si Bato. So yung PDEA leaks investigation po ninyo hindi dumaan sa Rules Committee? Tama ko ba? Hindi ni-refer sa committee ninyo ng Rules? Hindi. So kayo mismo ang nagsimula. Kasi yung po sinasabi ni Senator Drilon kanina, ni former SP Drilon, ang sabi niya, kailangan sundan ng proseso, at least nung panahon niya, kailangan daw sundan ng proseso na may resolution muna, na isasampa, tapos dadaan sa Rules Committee, ang Rules Committee i-refer doon sa committee na kanyang i-assign para hindi daw magkagulo-gulo doon sa mga komite na mag-overlap. Yun po yung tanda niya sa mga patakaran. Well, titingnan natin, kung kinakailangan talaga ng resolution, then we have to wait for the reopening of session ng Senado. Pero kung yung isang option ko naman na pwedeng i-have is that continue ko yung aking PDEA investigation, which is still active. Live, no? Ito pa yun, terminate. Ko pa yun, the last thing that we had was suspension only. Hindi pa pala natin-terminate yung PDEA leaks, kaya tutuloy ni Bato. Tama ako, di ba? Tuloy mo Bato. Okay, ang isa pa punto ni Senator Franklin Drilon ay, to quote him po, pangit na ang magpapatawag ng investigasyon, kayo po na posibleng kasama kayo doon o involved kayo doon sa bagay na iimbestigahan. Nakakasira daw sa credibility ng Senado. Yes, sinasabi ko na nga yan. Kaya sabi ko, I was hesitant at first to conduct my investigation in my committee dahil nga lalabas na self-serving. Alam mo pala eh. Baka sabihin ng taong bayan, ginagamit ni Bato yung kanyang committee para ito na yung kanyang sarili. Kaya hesitant ako. Tama yung taong bayan, Bato. Tama yung taong bayan, Bato. Tuloy. Talaga, first. Pero kung wala na talaga ibang paraan para ma-maintain natin yung checks and balances between two houses. Ito maganda yung tanong nila Ed Lingao dito. Check and balances di ba? Between two houses daw tuloy. Kasi para kay Bato, yung nangyayari sa Quadcom, puro kasi nungalingan. Tuloy mo. Then, I think pwede ko ipagpatuloy yung aking pediatric investigation.
Sir, bakit po Senator, check and open balances po ba kayo na mag-committee of the whole after the recess? Sandali lang naman yung recess niya eh. Pwede ba kayong, open ba kayo, yun yung suggestion ng iba ninyong mga kasama sa Senado, mag-committee of the whole na lang daw? Wala akong problema dyan. Okay ako doon. If talagang questionin nila yung aking motopropyo investigation na suspended investigation doon sa PDLX, then pag-usapan namin. Nabanggit Senator, niyo na nakausap po ba niyo kay former President Duterte yan, nabalak ninyo at pumayag na ba siya? Kasi kahapon sabi niyo, most likely, he will agree si former President Duterte to appear basta kayo ni Senator Bongo yata nandun. Na-sound out niyo na ba siya, si President Duterte? At payag na siya? Hindi pa nagaling sa kanya officially. That's only an assumption on my part na kapag ang Senado ang mag-imbestiga, whether or not andyan ako or wala si Senator Bongo, basta Senado ang mag-imbestiga, mas komportable siya mag-attend. Senator Bato, balikan na sinabi niyo po kanina na parang may checks and balances between the two houses. Nagtataka lamang po ako, bakit may checks and balances between the Senate and Congress? Parehas legislature. Oo. Hindi ba usually it's a check and balance between, for example, executive and judicial and Congress and legislative. the branches? Yes, Bakit hindi ba applicable sa both houses yung checks and balances? Kaya nga, hiwala yung dalawang houses para merong existing checks and balances. But what po do you want to check and to balance in this particular case? Ed Lingaw talaga. What do you want to check and balance in this particular case? Sagutin ba to? Senator Bato, ano ho yung gusto nyong kumbaga balansin o i-check? Simple lang, no? Nakikita natin na para sa takbo ng investigasyon ngayon ay para bang lumalabas ng pinapaniwalaan ngayon yung mga dating drug lord protectors, sila na ngayon ang hero. Tapos, bili na ngayon yung mga pulis na nagsumikap na magpahinto ang drug problem sa ating bansa. So, siguro lalabas man lang yung totoo on both sides, then tignan natin na we have to take that parang investigation. Pero sir, to Tito Ronaldo's point last week, yung mga tumestigo last week are si Garma, dating police na very very close kay Pangulong Duterte at si... yun, hindi na drug lord yun. Sabi mo ba to, nagiging bayani yung mga drug lord sa Kongreso si Garma na ang tumestigo saka yung mga putli, mga malalapit kay Digong Ikaw talaga ba to kaya tuloy mo? Espinido na dati rin pinuri nung panahon ni dating Pangulong Duterte sa drug war. Kaya nga, nagtataka ka huwag yung Espinido, bakit nagsisinungaling ka na katakot-takot, ang daming kasinungaling nga na sinabi. Nagsisinungaling daw si Espinido. Nagtataka raw siya, ba't nagsisinungaling daw si Espinido? Kaya gusto niya ipatawag si Espinido sa Senado, no? Paano si Garma? Maganda sagot naman ito si Bato Baka something is behind. Something is behind. Okay, Senator... Iisip ni Bato, may advance din mag-utak. Yung ulo nito, ma-advance Baka iniisip niya, may something in behind kay Espinido, kaya nagsusungaling daw, di ba? Paano kay Garma? May something in behind din ba? Tuloy. Bato de la Rosa, ito po, no, si Garma at saka si Espinido, hindi ito mga low-level people na hindi to masasabing medyo malapit sa presidente. How do you feel ng mga taong malalapit sa presidente? Parang bumabaliktad ngayon. That we have to find out in our own parallel investigation na gagawin sa Senado. Malalaman natin yan. I guess ang tanong ko po, Senator Bato de la Rosa, do you feel also some pressure na at some point na building up, dahil ito nga si Garma, bumaliktad, do you also feel some pressure na may pressure sa inyo na magsalita na rin? Yun ang magandang yun ang tanong ni Ed Lingaw Do you feel the pressure na kayo dapat magsalita na rin? Tignan yung sagot ni Bato Tibay.
well, the pressure on me is nasa konsensya ko na nakikita ko na sumusobra na yung kasinungalingan na sinasabi diyan sa lower house. Kaya, kailangan natin naman somehow. Sumusobra na rin kasinungalingan sinasabi sa lower house. Kung naman ba to? Si Garma magsisinungaling, chipay ni Digong yan. Ayun ang balita, ha? Ewan ko, di ba alam ba to? Chipay niya yan, ha? Tuloy. Somehow, ha? Somehow. Tingnan natin sa Senado kung magiging consistent ba yung sinasabi nila. Oo. Kasi meron tayong ibang Iniisip ni Bato, pag nasa Senado na to si Garma at saka itong si Espinido, mag-iiba ng, yun ang ni-expect ng utak niya, ha? Mag-iiba ng statement. O, di ba? Tuloy ba to? Merong ibang point of view na i-inject dyan. So, malaman natin kung just leave us the investigation at you will know. Magmumonitor naman kayo eh. Ganito na lang, Senator Bato, ganito na lang. Yung loyalty, tawagin na po nating loyalty po nyo kay... Yan ang magandang tanong. Oo. Tuloy. Tingnan mo yung sagot ni Bato. Natuwa ako dito kaya ako kinontent ito Dating Pangulong Duterte, no? I mean, hanggang dulo ba to? Kasi nakita po natin, itong malalapit rin dati kay President Duterte, parang nagbago ng tono. Kayo po. Nasa tao yan? Nasa tao lang yan kung yung maging opportunistic ka or bibigay ka sa pressure baka magbago yung paningin mo pero I'm sure I know where I stand. Okay, and where's this, Senator Bato? I mean, will you be with the president, with the former president, all the way? Yan New Neutrogena, visible. Senator, nawala ba siya? Baka nag-iisip. Nawala yata siya. Tahimik ka kanina ngayon. Senator, can you hear us? Senator? Gusto ko nanonood talaga ito mga historikon, kay Atty. Clay Castro, yan. Si Christian Esguera. Maganda po marami po tayo mapupulot o, diba? Dito, pakinggan yung sagot ni Bato, ha? Kung gaano ka talaga ka-loyal kay Duterte, will you go all the way? Sabi nila, tanong. Tingnan mo yung sagot ni Bato. No, po ba siya na wala na signal? Spokesperson ako. Lingga. Tagapagsalta. Anyway, are you there? But ang huli niyang sinabi dun sa tanong natin is, basta siya daw, he knows where he stands. Kala ko pinag-iisipan niya yung sagot sa tanong mo. May sagot naman siya. Because yun lang, kasi the affidavit of General Colonel Garma is medyo, it's quite a shocker na gusto ko sana what prompted her to... Yung tanong ni Ami, yung Committee of the Whole. Ang sabi kasi ni Senator Bato at saka ni Senator Bongo, dadalo lamang si President Duterte kung nandun sila. Pero sa Committee on the Whole, nandun sila So, ibig sabihin, pwede lang dumalo ron si President Duterte. Basta Senado daw, pupunta siya. Oo. Yung Committee on the Whole. Pero yung Committee on the Whole, medyo hindi lang nila kontrolado yan. Dahil buo na yan. Lahat na yan sila. Lahat na yan sila. Tsaka kasi yung chairman nun, yung committee medyo kontrolado mo Yung of the whole, medyo labo-labo na yan. ang presiding officer is na. Oo. Ang tanong dyan, ay dadalo ba si ex-President Duterte? Dahil kung ang consideration lang, nandun silang dalawa, para dumalo, Committee of the Whole, nandun sila. And to Senator Bato's point na na pininiwalaan ngayon yung mga drug lords at mga protectors. Pero last week hindi naman drug lords and protectors yung sumagang. Yung sinabi ko last week. Kaya ka tahimik kasi sinusunog mo naman sa Naputol si Bato mamaya babalik. Sabi na, according to our political pundit. One more question. Yan. Yung tanong mo. Hindi na, nasagot na naman. Huwag na natin pilit. Baka kasi sumagot ito Andiyan pa ba siya? Wala na siya Ay, okay, Andiyan pa ba siya? Wala na. Ikaw na ba?
Ayan na, Senator. Sir, Ulit mo, Patrick. Hindi na, ikaw na po. Alam mo na, well, to Patrick's question, sir. To Patrick's question, kasi Tuturo eh. But Senator, hanggang saan ba loyalty kay President Duterte? Will you go all the way? Yan ang tanong eh, hanggang saan ba ang loyalty mo kay President Duterte? Will you go all the way? Nasagot ni Bato. Talino talaga ito si Bato. Tuloy mo. With him. Ayun, salita na si Ami. My loyalty sa tao na yan will go forever and ever. Yan, okay. I will sink and Puta, will go forever and ever. I will sink and swim. Sabi niya, swim with President Duterte. Yes, sir. Well, sir, I guess that's the best way to end this. Pero sir, but I also have to ask, diba, if you're the one presiding over that investigation and from the very start, yun po yung position niyo, wouldn't that put you in a conflict of interest? Hindi ho ba mahihirapan kayo mag-imbestiga doon sa witness kung mulat sa pool, meron kayong ganun deklarasyon? Oy, ang sabi ko nga, loyal. Tanong niyo ako ng loyalty. Bakit? Gusto niyo maging plastic ako? Gusto niyo maging plastic ako? Pakulit kasi. Na magtako niyo, kunwari ako sa inyo na hindi ako loyal. Loyal ako sa tao na yan. Pero mag-imbestiga ako, meron naman din akong function bilang chairman ng Senate Committee on Public Order at Dangerous Drugs na dapat kampanan. So I know where I stand. Sabi ko nga, I know where I stand. Okay. Maraming salamat, Senator Bato de la Rosa. Thank you so much for your time. Thank you, Thank you. Senator. Pati na kayo, putol-putol ang signal. Yes, sir. Pero Dito ako sa we Surya. may tayo komento dyan, no? Kay Bato, no? I will be with him forever and ever, para hanggang mamatay, di ba? Matigas si Bato, mga friend, Pero, tao ka lang, Bato, wala ka, hindi ka pa, naintindihan ka namin, sa totoo lang, Bakit? Dadami ba estrelya mo sa balikat mo kung hindi diya sa taong sinasabi mong you will go forever and ever hanggang, you will sink and swim, Tibay mo talaga. Hanggang saan kaya? No. Remember ba to, Sila Cañas, mga tao yan nung amo mo na gusto mong you forever and ever, sinasabi mo, Mutabato, Garma, Espenido, nagsiano na marami nang bumabaliktad ba to? Ikaw na lang yata nga ang matibay, diba? Tignan natin na mga friend. Pero maunawaan si Bato, bakit? Yun nga, dumaming estrella yan, kahirap magkaroon ng star. Apan naging presidente si dati, nakadikit siya, hindi pa siya 4-star general nung naging presidente si Digong automatic, 4-star general ka na. At kung hindi dahil kay Digong, hindi ka magiging senador, Bato. Kaya nakaunawaan kita, no? Nakaunawaan ka ng grupo, no? Ng mga ka-warriors, no? Pero Bato, lahat may hangganan, Bato. Malapit na. Yung mga naibigay sa yung karangyaan ni Digong, mukhang malapit nang maubos. Yung pagiging senador mo, mukhang nasa 17 ka na raw yata sa sinasabing survey. Hulog ka na. No? At yun nga, may kaso ka pa sa International Criminal Court, Crimes Against Humanity. At sigurado ba to? Malamang sa alamang, doon kayo dadamputin yung amo mo. Sa nangyayari ngayong gulo, sa Unitibs, walang yan, doon ang punta mo. Masikip na Bato. Siguro ramdam naman ni Bato yan mga friend. Yung Apostoles. Yung ni Kibulog sa Amerika, nag-plead guilty na. Nag-plea bargain na, di ba? Umamin na sila sa kasalanan nila para lesser offense daw, di ba? Yung sinasabi. Kaya yun sila Turyon, may kaso na. Yung mga ibang tawag dito, alagad ni Kibulog, sinampahan ng kaso ni General Torre. Pati yung abogado, sinampahan na rin ng kaso ni General Torre, no? Ay, Bato. General ang nagsampa dyan. Imposibleng mawala na. Kasi
very clear naman, doon sa isinampang kaso ni General Torre, hindi chismis. Nakita sa video na talagang may obstruction of justice pa nga di ba? Sedition o whatsoever, yung ikinaso, nakita sa video. Kaya siguro hindi na kailangan pang maraming ebidensya para yung kaso na isinampan ni General Torre magkaroon ng probable cause, no? At magkaroon ng warrant of arrest itong mga pinagsasampahan ng kaso ni General Torre. Diba ba to? Yun ang inaano ko sa iyo, ba to? At yun nga, huwag kang nagsasalita ng tapos, baka mamaya Peter Darak ka. Kilala ba si Peter Darak? Ba to? Pupunta na naman tayo rito sa natin. Ano na yung mga friend? Tao lang tayo hindi tayo pwede magsalita ng tapos. Kaya si Peter Darak, dinakip ang Panginoong Jesucristo. Lumaban siya, nanagape, di ba? Ayon sa kwento. Kwento na tayo, hindi man natin alam, wala naman tayo doon pero ayon sa kwento, nanagapa yung Pedro, di ba? At handa niyang ialay ang kanyang buhay kay Panginoong Jesucristo. Talagang loyal na loyal yung bato. Oo, pero teka, hindi ko kinukumpara si Panginoong Jesucristo diyan kay Kibulog, kay Digong hindi. Pero yun ang ng tao, no? Panginoon na yun, yun ang totoong nagkatawan tao, hindi kagaya si Kibulog na si Raulo, no? Pero ano sabi ng Panginoon? Ganun ba? Tanda mo, Pedro. Dahil sabi niya, talagang handa siya mamatay. Ilalaban niya ng patayan talaga ang Panginoong Hesus. Kaya nga na nagana siya, di ba? Hindi niya ibibigay ang Kristo. Pero sabi ng Hesus, tanda mo, Pedro, bago tumilaok ang manok sa umaga, alam niya, 3 beses mo akong ikakatwa. Hindi ko magagawa yan. Mahal kita. Ganon. Anong nangyari? Yun ang nangyari. Di ba ba to? Pero hindi ba to si Peter? Matigas. Peter Darak nga lang siya. Yun ang ano sa kanya. No? Kaya ikaw ba to? Salita. Baka mamaya pag nasa dahig ka na iba na istorya mo, ha? Baka sasabihin mo na doon pagdating mo doon napag-utusan lang ako. Sana tayuan mo yan, no? Pero yun nga, baka pag ay nako, sige muna lang hihintay natin kung meron ding isang salita, nasasama siya sa dahig, ha? Katakot-takot na ho yung yung investigasyon dun sa Quadcom, ang dami hong lumalabas, lalo sa mga nangyari sa DepEd, tsaka sa Office of the Vice President, milyon-milyon. To, lawyers, backers of Kibuloy face sedition charges. Sila si Turun. Of detained Pastor Apollo Kibuloy facing sedition charges filed by the police. The PNP says the complaint stemmed from the overwhelming resistance they faced during their search for Kibuloy. Among those charged are Kingdom of Jesus Christ Legal Counsel Attorney Israelito Torreon and former SMNI host Lorraine Badoy. Ang mga knowledge namin doon, ang kanilang mga ginawa, like calling on the people to rise against the government, to prevent the police from serving the warrant of arrest, and many others. So yan ay lalabas naman sa pag tumakbo na ang pag-iimbestiga ng DOJ. Torreon says they are ready to respond to the allegations. Ang answer ko lang dyan tatag lang, no? Tumatag ka. I would like to commend General Torre for his audacity in filing cases against me and the respondents. We will craft a very excellent counter affidavit and I will leave everything to the Lord Almighty. The police Yun Lord Almighty ka na naman Kibulog nga ang inaano mo. Mga boss. Tingnan mo lahat may katapusan. Ayun na, iniintay pa natin kung gaano katibay si Kibulog. Mangungumpisal din yan pag binasahan na ng sakdal yan. Oo.
Kasi halos silang lahat na eh. Naggumawa ng kadiliman sa nung panahon nila, di ba? Si Digong, si Bato, si Kibulog, si Harry Roque, halos lahat na sila, Garma. At nangungumpisal na yung mga ibang lalo dun sa OBP, yung mga general na ginamit nila yung mga ganun pa 16 million rental ng anak ng kamote. Kawawa na si Juan de la Cruz, hirap na hirap, tapos rental ng 16 million 11 days. Ito mga suhulan sa DepEd noong kay Sara Sara, saan mo dinala ang pera? Ayan, saan ba talaga dinala ni BP Sara Duterte ang confidential funds niya? Yun ang nabubulaklat ngayon sa Quadcom, no? Mantakin mo, no, Bato? Naging general ka, 4-star general, naging senador. Ngayon, malapit na mawala yan. At ang patutunguhan mo ay doon sa kulungan. Mabigat ang kaso, Bato. Maski mapigasan pa nila General Torre, mabigat. Sa mga alipores ni mga alagad ni Kibulog, mabigat. Pero si Turon yun, talagang gusto pa rin ma-hospital arrest si Kibulog. Department of Justice ang gagalaw dyan, doon sa sinampan ni General Torre, mga boss, sana maging madali rin kagaya nung nangyari sa anak mo. 3 buwan lang dismiss na yung kaso. Ito ang nagsampa rito, hindi basta-basta tao. Boying general ng PMP. General, hindi basta general Ano ba panglaran ko ni ngayon? Ni General Torre, nakalimutan ko. Siya yata ngayon na parang si Bato PMP chief yata si General Torre, di ba? Alam nga naman tablahin ng prosecutor yan. Ang liwa-liwanag sa ebidensya na talagang merong sedition wala nang kukunin pa ebidensya. Naka-camera, di ba mga boss? Magkulab na ho tayo. Talagang pag gumalaw ang kamay ng Panginoon, ito mo. Kung hindi nagkagulo unit teams, wala lahat sigurado ito Kasi matigas si Marcos na hindi siya makikialam sa nangyari nung nakarang Ito lahat ho na lumalabas ngayon. Ito ho yung nangyari nung panahon ni Digong. Pedro Borbon, welcome to the club. Palayasin sa Pilipinas sa mga hayop na yan. Patay tayo dyan. Rayan Tubeleha, welcome to the club. Good PM po, listening from Los Baños. Joey Tubeleha, magkaiba ba to? Magkapatid to. Welcome to the club. June Biloso, welcome to the club. May sayad dyan. Pipindutin nyo lang yung subscribe button. Para madagdagan yung subscriber natin, mga friend, di ba? Susan de la Cruz, shout out. Good PM, Karox. Gusto ko talaga. Gusto talaga niya magulo ang bansa natin. Yun ang expertise nila, tatak nila yun. Totoo yan, Susan. Kalat ni Baya, shout out. Mama Re Bakirin, welcome to the club. Pwede niyang gawin din sa mga kapwa Pilipino yung mga sinasabi na ng mag-aama may sakit sa pag-iisip ang mag-aama, traidor, ganid, sakim at sa kapangyarihan, dugyot, Duterte, nuknukan ng ubod na sinungaling, mapanirang tao, hipokrita, ingrata, entitled 1,000%. Tama ka dyan, kabayan. Mamare Bakiran ito. Kawawa Pilipinas at sa kapwa natin Pilipino, mamamayan, pag ang salot na mag-ama, dugyot, Duterte, families na tunay na bangag, adik, fentanyl, kurap, magna, korupsyon sa pera, tax, kaba ng pondo ng taong bayan at mamamayan,
Pilipino, mamamatay tao, pamilyang Duterte family. Fiona Tambalustay. May ita ulo ni Mama Ri Bakiran. Welcome to the club, DCDC Grud, shout out. Kadami-daming kwento ni BP Sara. Hindi naman yun ang issue. Lipas na yun, wala tayo ano pa man naging proseso nila nung tumakbo sila nung 2022. Ang dapat ipaliwanag niya, yung mga gastos niya na hindi mapaliwanag. Yung mga sobre de pera na binibigay niya sa mga USEC, sa DepEd. Yung pagliligaw niya sa mga pulis para makatakas si Kibuloy. May something talaga sa isip niya. May something talaga na isip niya. Wala sa hulog eh. Baka po hindi nakakatulog, ipa-check up na dapat. Totoo yan. Saka mukhang mabangis eh. Jokiano, shout out Karox. Pag di na nagbago si BBM at di niya inaksyonan niyang pamilya na yan, babalatan siya ng buhay pag nakabalik sa pwesto, mga yan. BBM, panahon na para magising ka, pati tatay mo na nananahimik na dinadamay pa. Ayun nga. Tapos nag-i-expect kayo na hindi makikikooperate si BBM sa ICC. Hindi siya tanga. Jokihan ulit. Kaya galaw-galaw pag may time, ikaw lang ang may kakayahan na kumilos. Yun. Amea Star, shout out. Kaya bumalik si BBM, may malasakit sa taong bayan. Ngayon, pababagsakin, magising na kayo. Tayo, kawawa mangyari. Kawawa nangyari niyan. North Korea, walang batas. Joko yan ulit. Kasasabi niya ng lugaw at lutang kay BP Lenny ngayon, siya ang lutang at niluluga ang utak niya. BP Lenny pa rin ang best. Totoo naman, Joe. Jupista Bunao ulit. Kuya, anong naitulong ng safe house sa mamayan at opisina sa pagkarami-rami, ubos pondo, wala nang nakinabang kahit ang pinakamahirap sa ating bayan. Totoo yan, Chupista. Chupista ulit. Aba, Mr. BBM, ano pa bang inaantay ninyo sa ginagawa sa inyo ng pamilya mo? Bakit hinahayaan mong ganyan ang ginagawa sa iyo? God, gabayan mo po ang Pangulo sa mga bawat desisyon na gagawin. Nawa po ay kabutihan ng mamayang Pilipino. Amin. Jose Gabriel Alunuevo, shout out. Xerox, ginagawa ni Sara kay BBM, maaasar at magwala para ma-high blood, para matigok agad siya. Pwede. Pwede, no? Talagang binibuisit niya, no? Jack Roman Santa, shout out. Hindi ibibigay. Hindi ibibigay ni BBM si Digong sa ICC. Di isisigaw ni Digong na nandaya sila last 2022 election. Parang si Sisa na yan. Na naghahanap sa mga anak niyang sila Crispin at Basilio. Maski pa magsisigaw siya, kung hindi naman paniniwalaan, di ba? Maraming investigasyon pa yan. Di ba? Parang ano rin yan, Jack. Yung bang ginawa ni BBM na nadaya daw siya. Diba? Pero hanggang sa natapos ang termo ni BP Lenny, walang pandarayang nakita. Ganun lang yan. Palagi ko, Jack, hindi magiging hadlang yan. Yung iniisip natin na sisigaw na nagkaroon ng dayaan. Baka hindi. Jack Roman Santa ulit. PNP at AFP ginawang mersenaryo ni Digong. Mismo. Philip Luayon, welcome to the club. Congress should initiate impeachment on insane Sara Duterte. Very scary. If something happens to BBM, we will have a deranged president. Totoo. Yun nga sasabi ko di ba? Jack Romansata ulit. Puso mo, Brad. Huwag mainit ang ulo at stress. Maging mahinahon, bigyan mo ng isang flying kick sa mukha. Natutuwa ako sa inyo mga pres. Anita Japon, shout out ha. Good evening po, Sir Roque, and to your loving wife. At sa aming mga sumusubaybay, napakasaya ng mga komento.
at ang maraming kaming natututuhan sa katotohanan. Nagigising ang taong bayan sa katiwalian ng gobyerno. Tuloy ang pakikipaglaban para sa ating magandang kinabukasan. Salamat Anita. Lang naman tayo rito eh. Pero yun nga Anita, sabi ko sa'yo, pag hindi nakikooperate si Bongbong sa ICC, magpupugong biyahero na ako. Ayan. Noel Tenko, shout out. Karoke, ibang mood ng mga Duterte ngayon, puro patayan ang pinagsasabi. Totoo, yun sila eh. Anita ulit oh. Naku po Sir Roque, wag na pag-aksaya ng oras yung mga pinagsasabi ni Butangera, Sara. As in baliw na halata na may mental health. Sa mental hospital na dapat ilagay siya, hayaang mangawit ang bibig niya sa toxic sa ating bansa. Sa totoo, lahat ng Digongyo family ay mga baliw. Tayo lang nakakaalam yan. Anita ulit oh. Yan si Sara Butangera, sa sobrang kasakiman sa posisyon ay talagang nakakabuwang. Yan ang nangyari dyan kay Butangera, Sara. Pwede. Parehas pa. Alam mo ba? Your guess is as good as mine. Si Anita ulit. Mahal na Panginoong Jesus, isapit mo po sa aming lahat ang masilayan po naming muli. Masilayan namin ang liwanag ng bukas. Ganyan lang din ako magdasal. Simple lang. Shirley J. Sir, shout out. Pero yung taimtim, hindi yung ano. Shirley J. Sir, shout out. Naku, kung buhay lang ang ama ni Marcos Jr., pinahuli na yung pisit na yan. Minsan po kasi, pag magkakutsaba kayo sa kawalang yaan dyan, nagkakagulo. Pag ang isa ay hindi sumang-ayon sa gusto ng isa, kaya ganyan ang inabot nilang dalawa. Kaya ingat mga kababayan. Botohan na naman. Ingat sa pagboto. Pero ang problema kasi ng taong bayan, Comelec, hindi mapagkatiwalaan. Yung ginawa nila kay Engineer Toto ay hindi makatarungan. Sobra-sobra tayong nalungkot. Nakakapikon na talaga. Bangungutin sana ang mga magnanakaw ng pera ng taong bayan. Totoo yan, Shirley. Comelec, mahiya naman kayo. Pinatakbo niyo yung baliw, si Toto Kausing, tatablayin niyo. Ha? Para niyo namang inano yung bunyog. Samahan namin sa bunyog yan eh. Layo naman ni Ipi dyan. Ang layo naman ni Buntarat-tarat dyan. Maski saan mo sukatin. Ha, Comelec? Ano ko sa inyo? Nabubuhay lang si Kapersi. Putik kayo ha. Librado Ludovico, shout out. Para sa akin, maluwag ng turnilyo niya si Sara Shiminit Butangera, Tambalos-los. Isang masamang panaginip ang mga Dutertaning sa bansang Pilipinas. Diyos na mahabagin, ikaw na po ang bahala sa pamilya Dutae. Putik na yan, masamang similya. Noel Tenko, Karoke, si Labrador, iba na ang tono. Napakinggan ko kanina, makasara na ang tono niya. Anong nangyari? Hindi ko alam, hindi ko napapanood, friend. So, totoo lang. Hindi ko napapanood. Librado Ludovico ulit oh. Isang mabiyayang madaling araw ng Sabado sa lahat ng Karoke Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless us all and to your family. Shout out Sister Grace Singsay. Gising-gising hoy. Salamat sa suporta nyo mga friends. Sa totoo lang, lalo kay Tia Deli oh. Lalo sa lahat oh. Anita ulit oh. Sir Roque po, maraming salamat sa magandang topic na tinalakay mo po sa aming lahat ngayong gabi. Title, ang kabaliwan ni Butangera, Sara, sobrang mapanganib na. Have a restful night sa inyo ng loving wife mo po. Sleep well, stay safe through the whole night. Bukas po, nang muli kita-kita at muli tayo po. Yun nga. Ben Torres, shout out. Kaya siguro talaga ni Sara na gawin ang mga sinasabi niya. May tama na talaga ang ulo niya. Tagal na may tama yan. Maski tatay niyan, hindi ko nga pinag-aksaya ng panahon boto yan eh. Sa totoo lang. Maski ama niya nung tumakbo. At paulit-ulit ako. Kung hindi sa Ilocano, mga loyalista ni Amy Marcos, ng mga Marcos family, hindi yan naging presidente. Tapos ngayon, kung makapanumbat kayo, wagas.
Di naman landslide dyan si Digong eh. Di ba? 16 million lang yata. O tanggalin mo yung mga loyalista. Sige nga. Pero yung mga Duterte, hindi ibinoto. Malamang yun nangyari. Kaya natalo si Bongbong. Hindi binoto ng mga Duterte. Kasi ang ibinoto ng mga Duterte loyalist si Cayetano. Hindi si Bongbong Marcos. Isip-isip nga. Ay naku, haba na baba oh. Yun na nangyari. Talagang talo si Bongbong noon. Daya-daya. Anong kapasidad ni BP Leni mandaya? Sige nga. Kung nandaya si BP Leni, di sana si Marrosa nanalo. Ano mga katangahan yan? Kaya siya natalo. Hindi siya binoto ng Davao. Ang binoto ng Davao si Cayetano. Dahil yun ang Vice President ni Digong. At yun ang sinasabi ni Digong, huwag nyo na ako botosan kung hindi nyo boboto si Caldero. Dahil yan ang gusto kong kasama sa palasyo. Ganun lang kasimple yun. Pero ang Marcos loyalist, binoto si Duterte. Ayan ang puti, 1+1, hindi nyo pa ma-solve, di ba? Sinuportahan ng Marcos si Duterte, kaya nanalo. Binigyan pa nga ng 30 milyon ni Amy Marcos. Sinabi ni Duterte yan. Dahil nga sa usapang ipalilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Pero ang Davao hindi bumoto kay Marcos. Ulit-ulit ako eh. Hindi na may... Kailangan ba i-memorize yan? Ang ikinakampanya ni Digong, si Cayetano. Ang kasama ni Marcos sa pagka-presidente, si Miriam Defensor Santiago. Kung sinuportahan ng Ilocano si Miriam Defensor Santiago at si Bongbong Marcos, hindi niya sinuportahan, hindi mananalo yung Duterte. Maaaring Rojas ang nanalo. Ba? Tama ang ginagawa ni BBM. Huwag niya munang patulan ang mga sinasabi ni Sara. Marami pang kayang sabihin ang bunganga niyan. Si Digong mismo ang nagsabi, hindi niya kaya yang si Sara. O, diba? Kalat ni Baya ulit to. Joey Tubileha, shout out. Sa tema ng kinikilos ni Sara, talagang tatakbo yan 2028. Di sana ganyan asal niya kung wala siyang balak. Yun kung hindi pa siya malala na, tingin ko Joey. Malala na. Iba naman nalita hindi naman nang gipit si PRRD, di ba? Hindi naman niya ginipit si Leni. Hindi naman siya ganun. Iba na Hindi na normal. Mga friend. Wala naman siyang ginipit. Diba? Yung bata, hingi yung relos niya as a gift. Tapos, gusto kong putulin. Ganun Nakakatakot na talaga. Kaya nga sabi ko, dapat gumawa ng aksyon si Bobong habang maaga. Michelle Santos, shout out. Good PM, Sir Roque. Napansin mo ba nung press con ni Pusit, meron na namang band-aid sa braso? May sugat na naman ang braso. Di ba dati may hiwa sa liig? Malamang nakikipagsapakan yan sa asawa niya, kaya palaging may mga sugat. Meron nga, di ba, plaster? Rodeo Adriano, shout out. Dutae, Sara Kibulog. Wala na sa wisyo. Harry Roque, coming soon na mabaliw. Si Harry Roque talagang tingin ko na rin may tama na rin. Iba na rin, oo. Yan ang sinasabi. Too much power. Hindi kinaya ng utak. Yan na, di ba? Al-Ulalia, shout out. Impeach na dapat si Fiona Asap. Walang kwentang BP. Nag-aambisyon pa sa top position. At kung may dapat ikaso, kasuhan na din at gawa ng paraan na di na makabalik pa sa anumang posisyon sa gobyerno ang mga Dutae. Good day, Sir Rox, at sa mga kawaras God bless. Ang dami, Al-Ulalia.
Oo, yung nangyayari lang sa, yung ninakaw sa, nawawalang pera sa DepEd. Oo, tsaka, ay, naku, ang dami kung talagang kukasuhan, napakarami. Yannick Ordobe, shout out. Kalusi na, BBM. Yan ang Duterte. Tiyak, pag nakabalik sila, ang unang gagantihan yan. Totoo. Roger, shout out. Kaya po kailangan balik tayo sa Diyos. Yun. Jay Verona, welcome to the club. Wala na yan, sira na ulo, sabi niya. Jay ulit, mayabang lang magsalita pero duwag yan, takot nga kay Carbonell. Sinabi mo pa. Maski ngayon, hindi siya atrasan ni Carbonell. Cassandra Daisy, shout out. Mr. Rox at Warriors, huwag kayong mag-akala dahil according to Epipanyo, palalim ang style ni Marcos Jr. Mas matagal pa sila sa politiko ang pamilya nila. Kung baga professional politician na sila. Please watch vlog ni Epipanyo at Toto Kosing para open-minded tayong lahat. Only God knows. Jay Verona, si Jay ulit Hindi normal, abnormal yan. Dapat dalin na yan sa mental. Baka mga gat pa yan. Totoo. Diba? Cassandra ulit May mga deal yan. Bet Duterte and Marcos in order for them to run as team nung eleksyon. May hindi natupad, only God knows. Let's all pray harder. Kasi at the end of the day, tayong mga Pilipino ang gutom dahil nakaw sa kanan, nakaw sa kaliwa. Salamat Toto Kausing at Mr. Rox for the vlog. Salamat din. Ruelio Asuncion, shout out. Karox, ML lang tapos kung sino man sila, putik yan. Surizi Hagamila, welcome to the club. Kung gusto deposit kasi pag-usapan sila, nawawala sila sa balita. Yun lang yun. Dami na. Kuha din sa mga mainstream media na itong mga kukuha na ito. Ipapatulan yan. Wala kang silang makukuha dyan. Ruelio Asuncion, Karox, ibigay natin lahat yan kay Lord. Siya ang bahala. Wala silang lusot dyan. Sinabi mo pa, Ruelio. Rhea Manampan, welcome to the club. May sira ulo yan si Sara Mau. Good evening, Sir Roque. Dapat impis na yan. Babaeng psychotic na yan. Ewan ko ba kay Bongbong. Alexander Halili, shout out. Definitely, merong mental health problem si Sara. Diba? Elizabeth Iscari ulit. Good evening, Sir Roque. Sa palagay ko nga, nabubuwang na din niya si Sara na yan. Nagbubunga nga siya kasi nga, palaos na yan. At alam pa wala na ang power nila. Kaya, ayan, nabubuwang na. Desperadong babae na yan. At dapat lang ang mga Duterte, masipa na yan sa ating bansa. Diba? Hieronimo Magtanggol, welcome to the club. Magaling ba siya? DepEd nga, hindi niya kaya. Totoo. Sira ulo. Elizabeth Iscari ulit. Sir Rox, buti lang di tayo Sir Rox, buti na lang di tayo taga Davao at kawawa ang mga taga dyan. Kasi nga, ang hari dyan, mga lahi ng demonyo at kampo ni Satanas. Feeling nga ng mga Duterte, forever silang nasa poder, nasa power. Lalo na mga amang yan, Sara at Digong. Ay, kawawang Pinoy, nagkaroon tayo ng ganitong klase ng pamilyang may mga sayad sa utak. Yun yung si Noel Duterte, yung pamangkin niya mismo yung nasa ibang bansa. Di ba, KBP Leni pa siya. Sinasabi na niya na walang kwenta yan. Pamangkin na mismo ang bahay daw niya, layo sa bahay ni Digong. 5 blocks away lang, malapit lang. Pero ayaw niya si Duterte. Pamangkin na yun Tapos, Duterte, ganyan para kay mga zombie. Hagunggong. Si Hieronimo Magtanggol ulit. Sinubukan lang ni BBM kung gaano siya katalino. Kaya inilagay siya sa DepEd. Pero hindi niya pala kaya. Tapos sabihin niya na hindi marunong magpresidente. Totoo yun. Para nga sa kanya, si Duterte, sa mag-ama na yan, sila lang magaling. Rodelio Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Grabe siya, no, sir? Para talaga parang BBP kung makapagbitaw ng salita.
Ang layo talaga kay Madam Leni. Sus Mario, layo. Sa totoo lang, sir, siya mismo ang nagpapahamak sa sarili niya. Bagay tama lang yan para lalo siyang itakwil ng taong bayan. Kakasuka na siya. Salamat, Sir Rox. Ingat po tayong lahat and God bless po. God bless, Rodelia. Elizabeth ulit, oh. Gising, BBM, gising. Huwag mong hayaang apak-apakan ka ng mga Duterte, lalo na si Sara. Huwag mong hayaang maging weak leader ka. At yan mismo ang akala niya. Nabubuwang na yung Sara na yan. Pati late Marcos Sr. binabastos na. At itatapon sa West Philippines. Sige ka. Baka bigla kang mawala dyan sa Malacanang. Sige ka. O, diba? Sobra-sobra na yan. BBM. Ano ba na yan? Tayo mo. Marilo Pabianak, shout out ha. Good evening po tayo sa mga kawaryos. Nakakalungkot po tayo. Kung biruin na naman tayo ng tadhana at makaupo silang muli, mas lalo tayong di makakaahon sa kahirapan at mas lalo nang magkakawasak-wasak ang ating kawawang bansang minamahal. Totoo. Lord, nagsusumamo po kaming lahat ng patnubayan po kami na magkaahon sa kuko ng mga walang pusong mga nagsagobyerno na hindi para maglingkod sa bayan kundi magpayaman pa at tila na magnet na ang mga puwet sa upuan ng kapangyarihan. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless Marilo Castro. Marilo Castro ulit, oh. Matatag, matalino at may paninindigan si Atty. Toto. Kaya hindi po siya susukuan ang kalokohan ng Comelec nito. God bless po Atty. Toto. Tuloy ang laban. No. Sana. Danny Santos, shout out. Tuluyan na nabaliw si Sara. Dalhin na yan sa mental hospital. Ang daming ambulansya. Ewan ko si Marcos. Mary Chat Kumpol, shout out. Baliw si Raulo, si Tatod, Idiot, Moro, Sara. Danny Santos ulit, oh. Kung may sayad si Sara, meron din sayad si Bongbong Marcos. Pag nakabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan, tiyak ubos ang lahi ng mga Marcos. Bata, matanda, babae o lalaki, walang matitira. Baka nga bangag si BBM dahil ayaw pang kumilos. Yun! Sang-ayon ako sa iyo dyan, Dani. Erlyn Aquino, shout out. Kung yung mga oposisyon nung nailibing si Marcos Sr. hindi nasabing ipahukay si Marcos Sr., si Sara Lustay lang ang salita na ganyan dahil may sira ang ulo si Pusit. Yun. Danilo Santos ulit, oh. Bantayan ni Sara sa pamumuno ni Marcos. Boss Rox. Yun. Mary Chat Kumpol, sabi, oh. May dugong halimaw, punong-puno ng demonyong kaluluwa mo, Sara. Mainit ang ulo. Maricel Filio. Hay, naku po. Sa paggamit pa lang nga ng confidential at budget, di mo alam ipaliwanag kung saan napunta at anong pinaggamitan mo. Kung marunong kang mag-handle ng pera ng bayan, walang issue na lalabas. Ano ngayon sinasabi mong di marunong magtrabaho, bumalik nga lahat sa iyo, mga sinasabi mo. So, Ted, shout out. Sabi ni Sara, meron daw silang pagkakapareho ni Digong. Totoo yan. Ngayon lang kitang-kita kayong dalawa ang laging laman ng media dahil sa inyong katangahan at kabubuhan. Hi, Ted. Johnny Bigood, shout out. Gandang gabi, Karoke. Talagang may topak ito si Sara. Pero may kasabihan, kapag pumatol ka sa siraulo, yun, sira na rin ang ulo mo. Or masahol ka pa sa siraulo mo. Kaya tama yung ginagawa ni BBM dahil tumatahimik lang siya at hindi pinapatulan. Shhh, hindi pinapatulan. Lahat na nangyayari na yan. Sa mga yan, may gosig na si BBM dyan. Federico Mandaco. Delikado talaga pag naging presidente yan si Sara. Pag naging presidente yan, hindi na yan aalis sa pwesto. Gagamitin na talaga ng China yan para masakop na Pilipinas. Huwag naman sana. Kitang-kita naman, may malaking diferensya sa pag-iisip yan. Kayong nasa Congress, kayo na ang gumawa ng hakbang para ma-impeach yan. Dahil si Marcos ay takot. May bagahe kasi yan. Kumilos na kayo, lahat tayo ay mag-suffer. Lahat tayo kawawa. Pati mga anak, apo natin, hindi yan nagbibiro, na maniwala kayo. Kayo, Sir Berhamin, Sir Gibara, Remulla, nagdudumilat
na sa mukha ninyo ang tunay na kulay ni Sara. Pag wala kayong ginawa, toda sa mga Pilipino. Lord God, ipag-adya mo po kami sa mga masasama. Maricel ulit, oh. Yun ang isang pakay ni Dutae. Kaya itinaas niya ang sahod ng mga PNP para sa isang salita niya na mag-rally, susunod sila sa kanya. Ang pagkakamali ni Dutae, gwardiya ng gobyerno, at nagkaroon ng investigasyon ang Quadcom na halos mga matataas ang opisyalis ng PNP ang mga sangkot. Yan ngayon, lumalabas ang investigasyon. Mga general, colonel lumalabas, mga taong ginamit ng mga nagpagamit kay Dutae. Totoo yan, Maricel. Ngayon, dapat yan, lahat yan, i-lifestyle check yung mga dumaan sa kamay ni Digong. Ito, totoo lang. Sama mo na si Bato. Federico Mandacolero. Dapat seryosohin ng pamilya Marcos yan. Talagang maliwanag yung intensyon para niya mawala si BBM. At siya na ang maupo. Dahil hindi raw marunong mamuno si BBM. At saka yung banta niya na ipahuhukay yung libing ng matandang Marcos at itapon sa West Philippine Sea. Patay na nga, papatayin pa uli. Gusto talagang ipakita ni Sara na matapang siya at mas masahol pa sa ama niya. Yun ang gusto niyang ipamuka sa sambayan ng Pilipino. Hindi na malalagay sa wisyo yung Sara. Hindi na siya nagpapangsyon as Vice President. Yun nga, kaya pa-impeach, no? At may mga nagtatanggol pa rin ng mga buwang na politiko sa Senado. Norms B, welcome to the club. Okay, si Ipanyo Labrador bumaliktad na pala. Sa Duterte na siya. Dami ng dismaya sa followers niya. Sa totoo lang, dapat neutral ka lang pag political vlogger ka. Totoo. Hindi ko napapanood. Kung napanood ko, dinagtaka na rin ako, di ba? Babanggitin ko sa inyo. Ted ulit, oh. Nakakapangilabot nga, Karoke, pag isa sa mga Duterte ay naging presidente, mahabagin langit, wag po sana. Para kang nilulunok ng sawa na yan. Para kang nilulunok ng sawa na yan. Pero sa palagi ko, kung sa mga Duterte lang mapupunta ang pagka-presidente, hindi na bibitawan ni BBM ang pwesto niya. Marahil magmamartial law na lang si BBM. Baka nga nasa isip na niya yan. Maliban kung may tumakbong matino sa 2028 para sa presidente. At kung mag-isip Angel si BBM ay pagbigyan manalo ito. Magbigay kaya si BBM. Baka sabihin ng asawa niya, hoy, di na uso yan, patay tayo dyan. Diba? Palagi ko, baka hindi na abuti ng eleksyon to eh. Oo. Diyan na ICC, diba? At hindi naman, nakatang-isip lang yan. Talagang nandyan na yan eh. Oo. Kumbaga ang ebidensyang nagkaroon ng crime against humanity, talagang overwhelming, diba? Kumbaga sa salop, talagang apaw na. Federico Mandacolero. Isa pang comment. Wala bang nag-advise kay Sara na hindi tama yung mga sinasabi niya at talagang nagse-self-destruct siya? Or talagang wala siyang pinaniniwalaan kundi yung sarili niya? Yung mismo, pares nga tatay niya. Yun ang problema. Paano pa kaya kung maging presidente pa ito? Baka maging no man's land na tayo. Huli dito, huli doon. Baril dito, baril doon. Kabig dito, kabig doon. Ng pera, gulong. Malaki talaga yan. Totoo yan. Kalat ni ulit, oh. Good morning, Kasani. Maaga man o ginagabi, bakbakan ng bakbakan, Kasani. Hala, bira. God bless your family. God bless, Kalat ni. Shervin Sapeda, shout out, my friend. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga friend, no? Friend Naime Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan sa Italy. Impong Basyang, Team Teadeli po. Nagpupugay at bumabati po ng may ngiti. At magandang buhay po sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Masasabi ko po sa topic mo today, Sir Rox, pag talaga pong ang ating kawal na pinuno tutulog-tulog sa pansitan, malamang sa alamang, siya ay pupulutin sa imburnal at kangkungan. Totoo. Ang aking palagay at nararamdaman, Madam Tambalustay gagawa ng paraan. Kanya pong pagkatalo, di niya po hahayaan. Ang kuting ng iwi, di niya magantihan. Kaya pong pag-iisip
wala na sa katinuan. Di daw niya matanggap, siya ang nabudol lang. Ang matalinong kuting, siya daw ang naisahan. Nang matalino. Kaya sa payo ko ay dali-dalian maging matalino, makipag-unahan. Kapag Madam Lustay, ikay naisahan, giyera patani na, kawawa ang bayan. Totoo. Ating kababayan, di siya papayagan. Siya ang mamuno sa at maghari-harian. Ano siya siniswerte? Ang kapal niya naman. Gising na mga taong bayan, malupit na madam sa confidential funds. Laging ang target niya ay ang kaba ng bayan, kawawang siwan, ibinaon sa utang. Kaya panawagan mga taga-Durian, huwag nang umepal at makialam, bansang Pilipinas, bigyang kalayaan. Totoo yan. Isang oras na tayo mga boss, oh. Serapin, Divina, welcome to the club. Magulo na talaga ang mga Duterte sa Pinas. Magulo na talaga ang mga Duterte sa Pinas. Gising na po. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox, sa mga ka-warriors. Ang mga kinikilos po ni Inday Sara Lustay ay may maitim na binabalak ang mga yan kay BBM dahil sa tingin ko po ay di na makapaghihintay ng 2018. Ako rin, pareha tayo, David. Yung mga yan at gusto na makakuha ang pamumuno ng Pilipinas. Abangan na lang po natin ang mga susunod na kabanata. Tahimik lang po si BBM pero ang tunay na gumagalaw po ay si First Lady at si Speaker para kay BBM. Sana nga, ganun. Arnold po si Diego, shout out. Xerox, lahi yata talaga ng mga baliw eh. Ama hanggang mga anak. Your guess is as good as mine. Arnold po sa Diego, my friend. Diced, shout out. Pwede talaga mangyari ang mga iniisip mo, Sir Rox. Pag may nangyaring masama kay Bongbong, bangungot na naman tayo, sir. Totoo yan, Diced. Raul Villanada, shout out, ha. Greetings, Kuya Rox, sa inyong may bahay. God bless always. God bless, Raul. Raul ulit, oh. Naku po naman, ang walang kwentang BP at hindi nagtatrabaho ay nagsalita. Pambihira, kung ano siya yun, pambira, kung ano siya, yun ang binabato niya. Totoo. 3JC Hope, shout out. Xerox, ang bottom line ng pagmamaktol ni Puset, hindi siya ginawang direktor ng DND at hindi natupad yung araw-araw niyang biyahe via presidential helicopter pauwi sa Davao gabi-gabi. Parang mag-jeep lang gabi-gabi pauwi ng bahay. Kaya nga baliw eh. Pinangako ko ito sa kanya, o parang deal ko para sa kanilang tandem nung eleksyon. For the sake of agreement, okay, let's say, pumayag si BBM. Pumayag lang yun para matapos ang usapan but never will give her the position as director ng DND. Ano si BBM? Baliw na tulad niya. Para nang sinabi ni Sara na sige, ikaw magpresidente tapos ako ang vice. Tapos ikukudita kita para ako na ang maging presidente. Ay, Puset. Kasabihan nga, papunta ka pa lang, ilang beses nang nakabalik ang BBM. Totoo yan. Oo. Di pa kilala Duterte. Marcos na yan. Sa politika, lumaki si BBM, hindi mo yan magogoyo. Ano ka ba? Pinanganak na sa Malacanang yun. Ay, nako. Isang oras na tayo, mga boss. 3J siya ulit, si Rox. Si Puset, na-realize din naman niya ang mga pagkakamali niya. Sabi nga, di ba, ang tuso against tuso siya, mas tuso si BBM. She miscalculated the whole thing with BBM. Akala niya, perfect combination sila to destroy Leni Robredo. But the Lord has His way. His way is perfect. Kaya gumawa ang Diyos ng paraan para ikaw, Puset, hindi makapwesto sa Malacanang. Dahil ang motibo mo at mga pamilya mo is to destroy the Philippines at maghari kayo ng mga Duterte forever with the help of China, the ungodly nation. Kaso wala nang forever sa mundo. Totoo yan. 3J Shop ka, ha? 3J Shop ulit, ha? Xerox, kahit anong diversionary tactics ang gawin ni Puset, the issue about the confidential fund will keep hunting her. Hindi siya titigilan ng issue na yan kahit gumawa ng mga press con here and there. Booking na siya.
sa korupsyon. Kanino siya ngayon tatakbo? Sa tatay niya, kaya pa ba ng katawan ni Digong? Medyo mahaba-haba pa rin bago ang 2028 election. At malapit na nga yung ICC. Ikaw naman. Kakayahin ba ni Diggs makipagbalitaktakan kay BBM? Baka nga kamo, nasa dahig na siya bago 2028. Yun nga. So, sino pa ang kakampi niya? Kapag ang puno nabuwal, kahit sing dami ng buhangin, mga aliporis niya, babagsak at babagsak ang karamihan sa mga Duterte. Ngayon nga, ang dami na bumabaliktad eh. Yung pa kayang wala na si Diggs, hindi sila magbaliktaran. Totoo yan, 3J Shop ka. Susana Vargas, welcome to the club. Team Replay po, sir. Mabuhay ka. Sabi niya. Mabuhay ka rin, Susana. Reynaldo Gonzalez, shout out ha. Kapag gahaman sa pera, ala nang kinikilala. Pag nabuking na, nababaliw na kung ano-ano nang gumugulo sa utak at sinasabi. BP pa lang yan. Paano kung maging presidente pa? Kaya gumulo Pilipinas. Manang-mana sa dating presidente. Hi, kilos gobyerno. Michelle Edwin, my friend, shout out ha. Nakakainis, nakakagalit at nakakalungkot na ang spare tire ng bansa natin ay buwaya, bugok, berdugo, buwang, bobo, bastos, balahura, bangungot, bugok, baliw, bagtit, bagtit. Ang bagtit dito sa yoga, di ano eh, may tililin gan. Badarong, bugok, kabasa at kung ano-anong pang bibi. Nagtataka lang ako, bakit mabagal gumalaw si BBM? Malaki rin yata ang bagahing binubuhat. Ay, buwisit, kawawang Juan de la Cruz. Anyway, salamat Karok sa pagkukup mo sa mga warriors at sa mga pangkaraniwang taong Pinoy na tulad ko. Salamat at advance Merry Christmas. God bless kaibigan at sa ating lahat. God bless, Michael. Pastor Jun Lagon, shout out. Jeff Ramos, shout out ha. May pumapa. Ano to? Sanyel Simbulan, welcome to the club. Kumilos ka na, ano ka ba? Binabasos ka na. Ang hina mo, BBM, bigyan mo yan ng eleksyon. Delikadong makalusot yan sa eleksyon 2028. Gaganti yan, ngayon pa lang, parang nababaliw na. Totoo. Sanyel ulit oh. Delikado maging presidente yan. Mas masawal pa sa tatay niya. Yan ang legacy niya la. Patayin ng mga tao at gawing baboy. Gusto nila sila lang ang hari. Totoo. Ay, mission accomplished mga boss. Oh. Naku, kung makasingit ako ng vlog mamayang gabi, no? Naantok kasi ako sa gabi, kaya tinalagay ko na po dito, no? Magandang hapon po mga boss. God bless. Paulit-ulit. Huwag mo tayong magpapa-stress sa problema. Kagaya ko, problema. Pero tumitingin ako sa kapitbahay ko, mas malaki problema niya eh. Kaya nakapaglibang pa rin tayo. Diba mga boss? Magandang hapon po. Panginoon, kayo na po ang bahala. Huwag niyo kaming pababayaan.